pagpapatuloy sa ating mga balita, lumalala na ang kaso ng human trafficking na dito ninadaan sa seaport ng General Santos City. Noong nakarang Huwebes lamang, 19 na babae mula sa Maguindanao ang tangkang ipuslit ngunit naharang. Nagpapatrol si Sunny Sombrio, eksklusibo. Mahirap idokumento ang mga kaso ng human trafficking na nangyayari araw-araw sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ang masaklap, lumalala na pala ito nang hindi man lang halos namamalayan. Muntik nang mabiktima ng human trafficking ang 19 na babae noong Huwebes na pawang taga-Buluan, Maguindanao. Tinangka silang ipuslit dito sa Makar Wharf ng Gensan, pero naharang sila ng PNP Maritime at CSWD. 6 sa kanila ay mga minor de edad na nasa pagitan ng 12 hanggang 15 anyos ang edad. Pinangakuan umano sila ng trabaho at dadalhin umano sila sa bansang Kuwait. Nagpaalam ako sa kanila to Nay magpunta ko doon sa kung magsama ako. Hindi siya papayag pero ako nag-abroad kami. Ayon sa International Labour Organization o ILO, noong 2002 lamang, tinatayang mahigit 1.2 milyong kabataan sa buong mundo ang naging biktima ng trafficking. Kadalasan na naging biktima ay nainganyo na magtrabaho sa ibang bayan o sa ibang bansa. Pangarap nilang makaahon sa hirap. Ito ang nagtulak sa kanila upang sumama sa mga traffickers. Hindi pa namin alam kung may trabaho nga kami doon. Pero sa amin lang, kung matutulungan nyo kaming maghanap ng trabaho, yun. Kasi yung nanay namin, naawa kami. Ngunit dahil karamihan sa kanila ay kulang sa kaalaman, kadalasan nauwi ang mga babaeng biktima sa prostitusyon, naging biktima ng pang-aabuso at pilit na pinagtatrabaho. Ngayong taon lamang, ang City Social Welfare ng General Santos City ay nakarescue at nakaharang ng mga biktima ng human trafficking na umabot na sa 57 ang dami. Mayroong act na talaga na ipapasok sila sa kasa for prostitution, pero through sa coordination natin sa agency doon sa social welfare at saka sa TUCP, na-actionan agad, nare-rescue talaga lahat yon. Ang Gensan kasi is a port of exit and entry. Kaya dito talaga mismo nangyayari dyan sa pier na yan. Noong 2003, naisabatas ang RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Mahigpit ang batas, layo nitong maproteksyonan ng mga tulad ni Bay at Nina. Ayon sa RA 9208 Section 4, isang malaking krimen ang human trafficking, lalo na kung ginawa nilang negosyo ang mga kabataang kanilang naging biktima. Ang mapatunayang guilty sa salang human trafficking ay maaring mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo at multa na di bababa sa 2 milyong piso. Hindi alam ng mga batang ito na malaking krimen ang pagpuslit sa kanila, kaya babalik na lang raw silang luhaan sa Maguindanao dahil tila nawala na ang pag-asa nilang maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Sunny Sombrio, Patrol ng Pilipino.